So, gamit ng Sorini. Sorini is used when you add another similar fact or situation. Yung besides, ibig sabihin ng Sorini. So, add another similar fact or situation. For example, no? Bakit itong ulam na ito ang binili mo? So, doste konoryori o sukatan desu ka? Bersama, no? Masarap, mura lang, and besides, gusto ni ate. Yun, ano? Yung and besides, gusto ni ate. An example. And besides, so malapit lang sa bahay ko. Yung besides yun yung Sorini. Yung another similar fact or situation. Isa sa dahilan bakit mo binili yung ulam na yun. Dahil gusto ni ate. So oishishi. So iya soishi. Sorini. So ani ni suki nan desu. Ito yata yung yung Sorini kanina. Yung at saka malapit lang sa bahay ko. Isang sama. Si Mr. Santos po. Ay gwapo. Matalino. At palabiro na tao. Yung another similar fact or situation, yung palabiro na tao. Santoso-san wa so handsome dashi atama mo so ishi then Sorini so yumoa ga so arimasu. May humor. So, yun yung Sorini dito, no? Yung and besides. Ito yata yung inigsa mo kanina. Wala. Ano yun? Yung Sorini nito, no? At saka gusto ko rin kumain ng mga gusto kong pagkain sa Japan. No? Yun yung dito, no? Ibig sabihin ng Sorini. Isa sa dahilan bakit ginawa mo yung verb na yun. Yung sa soride. Gusto kong i-review ito ngayon kung may oras pang matira. Soride sa conjunction used to show that what was said before, it is the reason or cause for the sentence following it. So that it's why lang yan. Yung kayat, for example, ano restaurant wa nidan mo yasoishi oishin desu. Yung restaurant na yun ay mura lang yung mga pagkain nila at saka masarap pa. So sorede hito ga oi desu ne. And that is why it's crowded. So for example, kahapon po ay masakit ang ulo ko. Kahapon po ay masakit ang ulo ko at nilalagnat po ako kahapon. So that is why nag-absent po ako kahapon sa trabaho ko sa company. So kino so atama mo itakatashi so nitsu mo yung gamit mo nang mo kanina. So atashi so
それで、会社を休みました。So that is why nag-absent po ako kahapon. Na. Isasama lang. Si ano po, si Mr. Joseph po. Mabait. So si Mr. Joseph po ay mabait at masipag na student. So that is why gusto siya por sa ng teacher niya. So Joseph-san wa so yasashi shi. So kenbin dashi. Then suri de. So sensei ni suki desu. Joseph-san wa yasashi shi, kenbin dashi, suri de sensei ni suki desu. Kaya't gusto siya sa teacher niya. No? So gano'n yun. Suri de hito ga tooi desu ne. So that is why maraming tao. Kasi mura lang yun, no? Mura lang yung pagkain dun sa restaurant na yun. No? So ito yung pinaka-last dito sa ano ko bang? Yuko Kono. Ibig pa lang sabihin ng tanong na to. Palagi ka bang pumupunta sa dito sa coffee shop na ito? Palagi ka bang pumupunta sa coffee shop na ito? Ano yung punto dito? So in the sentence, the particle ni which indicates one's destination is used instead of the particle eh. Walang salang. Tuloy tayo na. Yung gamit na yung gamit ng ni at saka yung e, yung tinutukoy dito Yung ni which indicates one's destination is used instead of the particle e. So we choose direction. So verbs like ikimasu, kimasu, kaerimasu, and shotsushimasu are used with either with place e or place ni. Kasi sa sa N5, doon sa lesson 5 nakaganito no? Wala. Pag yung kasunod na verb is directional verb, so naka-e yun. Pag yung kasunod na verb is mga directional verb, kaya ng ikimas, kimas, at saka yung kairimas, is naka-e yung particle doon. Pwede pa lang ni yun. Yung ikimas, Ikimas, kimas, kairimas, ito yung tinutukoy. Naka-e yun, Pero dito, yung sinasabi, so pag yung kasunod na verb is directional verb, I use with either place e or place ni. So pwede mong palitan to ni. So dati nakaganito. So hasta so Manila so ikimasu. Bukas po ay pupunta ko sa Manila. Pwede nang dito Pwede nang ni. So hasta Manila ni ikimasu. Isa-isa. Umuwi po si Mr. Tanaka sa Tokyo. So Tanaka-san wa so Tokyo so kairimashita. So pwedeng ni na dito. Yun lang naman yun dito
Yung tinutukoy. Yung ni nga lang, marami siyang gamit. Magkapareha lang sila ng gamit pagdating doon sa pag yung kasunod is mga directional verb. Pero yung ibang gamit ng ni, so hindi na sila magkapareha. Dito lang sila magkapareha sa gamit nito. Wala namang tanong dito na sa ko bang? So gusto kong dagdagan to na example. Yung example na nasa libro. Kasi may time pa naman. Idadagdag ko lang to na example, no? Sa 28. So, dagdagan natin na example yung kanina. Yung sa nagara. Yeah. So, habang yung nasa drawing, no? Habang nagluluto, so, binabasa niyo yung libro. Habang nagluluto, ay nagbabasa ng book. So, Ryo, Sokori Nagara, Sopon o Yumimasu. Sagutan lang natin tong nasa activity, no? Odan so sinagara, so utaw taimasu. Habang sumasayaw, ay kumakanta. So, dance o shinagara, so utaw utaimasu. Or habang kumakain, ay nagbabasa ng newspaper. So, habang kumakain, ay nagbabasa ng newspaper. So, guhang o, so tabi nagara, shinbun o, so yumimasu. So, ito matagal na niyang ginagawa, no? Habang nagtatrabaho siya sa restaurant, ay nag-aaral siya sa college. So, hataraki nagara, so benkyou shitemasu. Habang nagtatrabaho, ay nag-aaral. Yung sa she naman, dagdagan natin yung she na in-example ko kanina. So, yan. Natin to, i-arrange natin to. Sagutan natin. So, konomisi wa, so iya soy desu. Shinamono ga tooi desu. Kaimonno shimasu. Juga yukkuri
mansion wa kanrinin setusya then ako bilis. Ito naman yung sashi, yung kanina. Ekonomisi wa iyasoi desu. Paano ba to sagutan? Sunitsu ga arimasu. So nakamo lahat, no? So maging ganito. Ekonomisi mo iyasoi shi. Shinamono mo oishi. So itsumo koko de kaimono shimasu. So palagi po akong namimili dito sa tindahan na ito. Bakit? Kasi mura lang at marami silang products. Sa example ba na? So asta mo iyasumi dashi. So uyoji mo sunai shi. So uchi de yukkuri. So video o sumimasu. So bukas ay manonood, no? Manonood lang po ako ng video sa bahay ko. Kasi rest day ko bukas at saka wala akong gagawin. Isang sama sa design. So design ga sticky desu. So maging design mo sticky dashi. So size mo so chudo ishi. Kuno po so kaimasu. So bibilihin ko po itong sapatos, no? Na ito. Bakit? Kasi nice po ang design. At saka fit po sa akin ang size. Kaya't bibilhin ko itong sapatos na ito. Isang sample pa. Kuno mansion wa kanrinin mo. So kuno mansion wa. So kanrinin mo. So inai shi. So shaju mo. So nai shi. So fuben desu. So itong mansion po nito ay walang manager. Yung kanrinin, yung manager. At saka walang parking lot. Kaya't inconvenient po itong mansion na ito. Itong mansion po nito ay walang manager at saka walang parking lot. Kaya't inconvenient po itong mansion nito. Ito na mansion wa kanrinin mo inai shi. So sadyo mo. Mali pa yung So sadyo. So sadyo mo nai shi fuben desu. So wala namang tanong dito, no? Yung sa shi na to. Yung sa sorry ni baka meron tayong makikita na din. Yung sorry ni at saka sorry de. Wala na.
Kahit ito, ayun na lang siguro muna, yung idadagdag ko na example. So, try nyo din yung nasanay sa Romaji. Try nyo din sagutin yung nakakanji. Kung kaya lang, no? Yung kanji. Kasi ganito yung CLP lang, walang ka nasa taas. So yung sa Juan, so lagyan mo lang siya ng verb. Sa verb na naka-verb stem, yung tatanggalan mo siya ng mas, kasi nagara, yung kasunod. Yung sa Nibang, ito naman yung customary action. So analyze mo lang yung sinabi dito, no? Kung ano yung klaseng verb yung dapat mo ilagay dito. Sa verb na naka-T form, then imas. Verb T form na naka-imas or naka-verb T form, imas ta. I-analyze mo siya kung naka-mas ta ba o naka-mas lang. Then ikaw yung maglagay ng verb. Analyze mo lang yung sentence. Yung sa sangbang, pili ka lang ng sagot dito, no? Yung sa taas. Kung yung mapili mo, so paki-plain form lang. Kasi she yung kasunod. Naka-plain form siya palagi. Yan sa yung bang. Ito lang din yung isasagot mo. Yung naka-close bracket. No? So lahat ng ga dito, gawin mo lang siyang mo. Dito naka-kuruma ga. Pag sasagot ka, so kuruma mo na. Then pili ka doon sa dalawa. Sorry ni iba or yung sorry de. Yan sa gobang, walang choices. Ikaw yung mag-analyze sa sentence kung ano yung dapat na ilagay dito, no? So after mong So after so naka mo. So before ka maglagay ng dito, yung ganyan, adjective, maglagay ka lang muna ng mo. Kasi noun to, no? Pag yung noun na is a noun, so lagyan mo ng mo. Ito hindi naman to mo. So wag mong lagyan na ito hindi naman to noun. So wag mong lagyan ng mo. Yung noun lang. Yan sa ko ba? Babaguhin mo yung verb or babaguhin mo yung naka-close bracket, no? So magdedepende sa kasunod niya. Ano yung mangyari sa kanya pag susunod siya ng ganito? Babaguhin mo siya, no? Depende sa kasunod niya. Yung sa ngayon lang pumasok, no? Yung first day ngayon. So yung gagawin dito, kung ano yung tanong, yun yung isusulat. Huwag mo siyang replyan. Kaya't ginawa ko lang siyang ganun kasi para ma-practice kung tama ba yung narinig mo. Kasi pag reply kasi, pwede mo siyang sagutan ng diretso, simple lang. Pero pag isusulat yung narinig, medyo mahirap. Yung sa nibang, so lang, pag tama, so bilog. So pag mali, so yun yung X. So yun lang naman yung gagawin sa listening. So wala namang tanong dito, no, sa diniscuss natin. Review na lang din sa recording.